Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mga kapatid. Ngayon po tayo ay nasa buwan ng Mubarak, holy, sagradong buwan ng Rajab. At alam nating lahat na 4 na buwan yung sagradong buwan sa Islam. At ang Rajab lang yung nasa pagitan ng bago mag-Ramadan, 2 buwan bago mag-Ramadan, ito yung Rajab. At kapag pinag-usapan natin ng buwan ng Rajab, bakit ito sagrado? Ano bang ipapagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tayo ba ay magtatahajjud? Tayo ba ay may spiritual na ibada? Katulad ng pag-fasting na gagawin? Tayo ba ay magdadagdag ng maraming ibada? Ganun ba ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, subhanallah mga kapatid, sa banal na Quran, sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ. Iisa lang ang pinapagawa ng Allah sa ating lahat. Sa lahat ng Muslim, iisa lang ang pinapagawa ng Allah. Do not do oppression against yourself. Sisipin mo, ang ipinagbabawal ng Allah, huwag kang gumawa ng kalokohan na ikaw din ang magbabayad. Subhanallah. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, in ahsantum li anfusikum. Kapag ang isang Muslim gumawa ng kabutihan, actually gumawa ka ng kabutihan para sa sarili mo, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, wa in asatum falaha, at kapag ikaw ay gumawa ng mali, ng haram, ng kasalanan, ng whatever na mga kalokohan na ini-enjoy mo araw-araw, fa in asatum falaha, and that evil will go back to you. So, ibig sabihin, ano ang ipinapagawa ng Allah ngayong buwan ng Ramadan? Ngayong buwan ng Mubarak, ng Rajab. Kung talagang nagnanais ka na magbago sa Ramadan, ikaw na bata, ikaw na estudyante, ikaw na kababaihan, ikaw na professional, ikaw na nanay, tatay, anak ko na lalaki, kung talagang gusto mo ng Mubarak na Ramadan, kung sincere sa puso mo na gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buwan ng Ramadan, then sinasabi ng Allah sa'yo, ngayon mo titigilan, ngayong buwan ng Rajab, ang mga kasalanan na ginagawa mo. Hindi mo siya titigilan sa Ramadan. Right? فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ. Titigilan mo. Ibig sabihin, you will going to stop all the habitual addiction. Ito man ay sugal, ito man ay alak, ito man ay riba, ito man ay kayabangan, pagiging mayabang, inggitera, mata pobre, ito man ay pagbabakbite. Ano pa kaya kung ang kasalanan mo ay nag-i-enjoy ka sa isang haram ng kalaswaan, katulad ng quote-in-quote haram relationship ng isang babae at lalaki. Kahit na sino pa yung kausap mo, kahit na sino pa yung minamahal mo, the moment na hindi mo siya asawa, the moment na hindi mo siya mahram, the moment na hindi pa kayo kinakasal, every time na nag-uusap kayo, that is absolutely haram. So, ang sabi ng Allah, فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ. Stop it. Kasi ito ay buwan ng Allah. Ito ay buwan na sagrado. Ito ay nirerespeto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi niya sinasabi sa'yo na magtahajjud ka. Katulad kung paano tayo in-encourage ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gumawa ng maraming kabutihan sa Ramadan. Ang sabi lang niya, stop right now. So, could you imagine kapag tayo ay tumigil sa anumang maliit na kasalanan o malaking kasalanan na ginagawa natin? The moment anak na tinigilan natin yan, alam mo yung, I am not saying na sobrang effective ito, pero isang katutakan nagsabi ng mga psychologists, mga researcher, iba't ibang university, na anumang daw ang addiction o habit na mali na ginagawa mo, kapag ito ay ginawa mo ng 21 to 30 days, automatically maiiwasan mo siya. Pero kapag inabot ka ng 60 days, 90% hindi mo na siya babalikan. Ano pa kaya kung abutan ka ng 90 days? So, ibig sabihin, sobrang perfect yung Rajab, sobrang perfect yung Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, 4 na sagradong buwan, ito ay ang Dhul Qaidah, Dhul Hajj, and Muharram, magkakasunod, and then kakaiba yung Rajab kasi ito ay isang buwan
2 buwan actually bago mag-Ramadan. Meaning, kapag ngayon tayo nagtawba sa Allah, kapag tayo ngayon ay tumigil, alam ko mahirap kasi nandiyan pa yung shaitan. Kapag ngayon ipinakita mo sana na slowly, gradually, iiwanan mo talaga yung haram na iniisip mo na iiwanan mo sa Ramadan. 100% makakayanan mo. Right?